Nagpulong ang National Disaster Risk Reduction and Management Council bilang paghahanda sa Typhoon Marce. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Joseph Moro. Joseph? Yes, Rafi, katatapos-tapos lamang nitong pulong ng NDRRMC na pinangunahan ni Defense Secretary Gilbert Teodoro at sa pulong kanina nanunsyo ng DOST ay bukas, November 6, masisimulang maramdaman na sa Cagayan Province ang moderate to heavy na pag-ulan na epekto ng Typhoon Marce. Ang Batanes ay makakaramdam din ng moderate to heavy na pag-uulan. Ayon kay DOST Pag-asa Administrator Nathaniel Servando, inaasahang magla-landfall si Marce sa Babuyan Island o kaya naman ay sa hilagang bahagi ng Cagayan Province. Yan ay posibleng mangyari sa Huwebes ng gabi o sa Huwebes naman, Rafi, ay mararamdaman sa Cagayan Province ang intense hanggang torrential rains na abot sa 200 millimeters na ulan. Lalabas si Marce, Rafi, sa Philippine Area of Responsibility o PAR sa Biyernes ng gabi o Sabado ng umaga. Ayon kay Defense Secretary Gibo Teodoro, inatasan na rin nila ang mga lokal na pamahalaan na dadaanan ng bagyo na maaari silang mag-force evacuate sa mga lugar na mahihirap o mahirap maabot ng mga relief crews. Inatasan na rin ng mga LGU na mag-identify ng mga drop-off at distribution points ng mga relief goods. Ayon sa DSWD, meron silang 1.3 million na food packs na stockpile at meron na 300,000 mula rito ang nakaposition na sa inaasahang dadaanan ng bagyo. Ayon din na dito kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., nakapreposition na rin yung lampas 300 na mga search, rescue, and retrieval teams sa Northern Luzon. Kabilang na dyan yung 30 na mga rubber boats kung kinakailangan. Ayon pa dito kay Secretary Teodoro, Rafi, ay within the day ay maaaring i-anunsyo nila na pwedeng yung mga lugar na dapat yung mga kalsada ay ilibre sa mga unnecessary travel para daw mas mabilis yung pagdadala ng mga relief goods kung kinakailangan na ang mga ito, Rafi. Maraming salamat, Joseph Moro.